medyo gulong-gulo po ako ngayon. May plano na raw ang Department of Justice o DOJ na kansilahin ang passport ni dating presidential spokesperson Harry Roque na ngayon namamalagi sa Netherlands at naghihintay na maprubahan ang kanyang asylum request. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, malapit nang makansila ang Philippine passport ni Roque dahil sa kasong qualified trafficking laban sa kanya. Layunin ng Department of Justice na ipaalam sa Interpol sa pamamagitan ng red notice upang siya ay maaresto. Ngunit paglilinaw naman ng DOJ, hindi pa epektibo ang red notice laban kay Harry Roque dahil hinihintay pa ang utos ng korte. Kailangan din umano ng DOJ ang court order para makansila ang pasaporte ni Roque. Kaugnay nito, hinatulang guilty ng Pasig Regional Trial Court Branch 167 si Alice Go sa kasong kriminal na qualified human trafficking kaugnay ng illegal na pugo sa Tarlac. Iniutos ng Pasig Regional Trial Court Branch 167 ang agarang paglipat kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City matapos itong patawan at 3 sa 15 niyang kapwa-akusado na habang buhay na pagkabilanggo sa kasong qualified trafficking kaugnay ng iligal na operasyon sa Philippine Offshore Gaming Operator or PUGO Hub sa kanyang bayan sa Pampanga. Samantala, naghain ng motion to remain si dating Bamban Mayor Alice Go sa Pasig City Regional Trial Court or RTC Branch 167 na humihiling na manatili siya sa Pasig City Jail Female Dormitory. Kapag pinagbigyan ng korte, maantala ang paglilipat kay Go sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOC, nakatagda ang pagdinig sa kahilingan ni Go sa November 26, 2025 ng alas 8:30 ng umaga. Hindi naman tinukoy ang dahilan ni Go sa kanyang kahilingan para patuloy siyang manatili sa Pasig City Jail Female Dormitory. Kasama sa hatol ang pagbawi ng 6 na bilyong halaga ng Baofu Compound, pabor sa gobyerno. Ayon kay Deputy State Prosecutor Olivia Torrevillas, wala ang mga akusado sa pagbasa ng hatol at dumalo lang sa pamamagitan ng video conference. Except for the findings of the court, except for the findings of conviction for the 8 accused, we cannot give the details because of the confidentiality of the trafficking case. Remember po na ang kaso is qualified human trafficking, so confidential po lahat ng detalye sa trafficking. Except, alam niyo naman po kung sino ang mga akusado na hinihintay natin ng conviction. So finally, after more than 1 year, napakabilis po ng korte, binigay sa atin yung favorable decision. So convicted po si Alice and yung pong other 7 accused. Life sentence po and forfeited po ang entire Baofu compound in favor of the government. Sa investigasyon, napatunayan na nirentahan ni Go ang espasyo para sa Zunyu 1 sa pamamagitan ng leasing company na Baofu. Ayon sa Department of Justice or DOJ, dito ay inakusahan si Go ng paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022 dahil sa pag-oorganisa, pagbibigay ng pondo o pamumuno sa human trafficking. Kasama rin sa reklamo ang ilang opisyal ng iligal na pugo, kabilang sina Dennis Cunanan, Zhang Royin at Lin Baoying na kasalukuyang pinaghahanap pa. Kasosyo ni Go sa negosyo sa Baofu si Huang Ziyang, ang kilalang leader ng isang Chinese gang na hinahanap ng mga otoridad sa China. Tinanggal si Go sa pagka-alkalde matapos matukoy ng korte sa Tarlac na isa siyang Chinese citizen na ipinagbabawal sa mga hindi Pilipino na humawak ng pampublikong tanggapan. Ang move po ng DOJ, Mr. President, is to move to cancel his passport. So dahil nga may warrant of arrest na ho siya, so ang kanilang ginawa ay pakansela po yung kanyang passport para ma-inform po ang Interpol ng red notice at ma-aresto siya ng Interpol. No? Okay, ibang mga kaso kay Alice Go, nabanggit nyo na po Mr. Chair, money laundering at graft and corruption pa. Kumusta naman po yung iba pang mga kaso sa POGO-related personalities? Halimbawa po kina Cassandra Leong, Harry Roque,
Tony Yang, Mr. Chair. Sorry for the delay, Mr. President. I was All just right, Mr. getting Chair. an update on the case of that PORAC Cassandra Pogo Leong. Hub. So doon po And sa Harry mga Roque. other personalities other than Harry Roque, tuloy-tuloy po yung kaso. No? So nakapending ho siya. The same rin po, human trafficking cases rin ang FINAL at other cases rin. Pating kay Harry Roque, since wala ho siya dito sa Pilipinas, wala pong jurisdiction ang korte over him. At dahil po kailangan ho siyang nandito sa Pilipinas. So yun po ay nakapending rin. No? But yung pending sa kanya ho ay hindi tumatakbo yung kaso other than compared to the other cases na tumatakbo po. May nakikita po bang solusyon, Mr. Chair? Paano i-remedy yung sitwasyon ng gobyerno kaugnay ni Harry Roque para namang pagbibigay respeto sa mga proseso natin, Mr. Chair? Yun po yung exactly tanong ko rin ho kanina. Mr. But Chair. I'll get, baka ho, dahil tanong nyo, baka we'll get some more details. All right, Mr. Chair. So, ang move po ng DOJ, Mr. President, is to move to cancel his passport. So dahil nga may warrant of arrest na ho siya, so ang kanilang ginawa ay pakansela po yung kanyang passport para ma-inform po ang Interpol ng red notice at ma-aresto siya ng Interpol. No? Dito po papasok yung ating relasyon between the different international agencies na pwede pong umaresto sa kanya. Salamat, Mr. Chair. Para sana naman kung hindi kinakayanan ng isang officer of the bar na respetuhin ang isang warrant of arrest, isang national instrument, di magpatulong po tayo muli sa international community para naman mapaharap sa ating mga otoridad dito. I was advised by the Yes, Mr. Secretary Chair. and si Prosecutor General Faldon na a matter of time na lang po makakancel yung passport niya. Alright. Salamat po, Mr. Chair. At si Cassandra Leong po ba, under detention pa rin ba siya ngayon, Mr. Chair? Ngayon po si Cassandra Leong naka-release ho siya. No? So hindi siya Ano po nangyari yun, Mr. Chair? Mr. President, actually nagulat rin ako. Mr. Chair. Pareho ho tayo nagulat kasi tinututukan ho natin tong case before. I was advised that dahil nung nag-recess po yung Senado, pinalabas ho natin siya because pag Pinalabas po natin siya. Oo, Mr. because Chair? pag nagmo-move from one Congress to the other Congress, pinapakawala ho natin yung mga na-detain dito. So nung pinakawala ho natin siya, Dito po ba siya nakadetain, Mr. Chair? Nung panahong iyon? Parang hindi ganun po recollection ko, Mr. Chair. Please correct me if I'm wrong. Mr. President, I was also asking sa house pala, sa house. House. Sa house. She was detained in the house. I'm Opo. sorry for that wrong information. Sorry, Mr. Chair. Na-detain ho siya sa house. Opo. And then because of the transition from the 19th Congress to the 20th Congress, pinalabas siya sa detention. At that point, wala pang kaso. No? So ngayon ho, mayroon ng kaso, the same, qualified human trafficking. Unfortunately, because nung nakalabas siya, tsaka lang na-filing kaso, at large siya ngayon. No? Wow. Mr. President. Parang So meron na siyang kaso ho sa RTC Branch 157 of Pasig. Ito po yung human trafficking case involving the Lucky South 99 compound in Porac. Opo. So, Mr. Chair, kanina nagulat po tayo. Ngayon, sobrang naman akong nababahala. Dito nga po sa Senado, maingat po tayo na kapag may nakadetain tayong mga tao, talagang hanggat maaari sinusubukan natin na siguruhin na pag umandar na yung investigasyon, yung case build-up, lalo na pag mag-i-initiate na ng judicial proceedings yung executive na present yung taong yun para dumaan sa proseso. So, while of course,
as we always attempt exercising interparliamentary courtesy dun sa mga counterparts natin sa House of Representatives, nakakabahala talaga na at ngayon pa nang humarap na si Cassandra Leong sa kaso sa RTC sa Pasig. So paano na po magiging katulad ba sa sitwasyon ng gobyerno kay Harry Roque na hindi present yung tao para humarap sa proseso? Paano pong mangyayari ngayon, Mr. Chair, kay Cassandra Leong? Well, pareho sa kanya ho ang yung sitwasyon ni Cassandra Lee, the same po with Harry Roque. Since mayroon na siyang warrant of arrest, hinahanap na ho siya ng ating kapulisan dito po sa within our jurisdiction. Pinapa-verify ko lang ho sa BI kung nakalabas na or nakatakas na. But automatic naman po yung whole departure order. Alright. No? So, pinapa-verify lang po kung nakawala na. Ang kinakatakutan lang ho natin, baka rin yung the same sa backdoor. Exactly. Remember kay Alice Go. No? But ngayon po meron ng warrant of arrest at hinahabol na ho siya ng ating kapulisan at enforcement agencies. Ma-update po ba tayo, Mr. Chair, sa pamamagitan ng chair ng BI agad, maybe within the day, kung ano na yung location, whereabouts ni Cassandra Leong? In-update po ngayon ng kumukuha ng BI ng information. And bibigyan ho tayo ng extensive report rin on the Lucky South 99 issue kay Cassandra Lee, kay Harry Roque, and all of that. No? But they're verifying it right now. Salamat, Mr. Chair. At mabuti may automatic na whole departure order na. Kasi baka mamaya mag-reunite lang si Cassandra Leong sa ninong niya na inimbestiga din natin dati at mag-disappear na sila sa face of the earth, at least dito sa Pilipinas. Napakahirap naman pong ganong sitwasyon din, Mr. Chair. So kay Cassandra Lee rin po, nag-file na rin po ang DOJ to cancel her passport rin. Okay po. Salamat, Mr. Chair. And I don't know kung... record yes, po Mr. ng Chair. Department of Bureau of Immigration, wala naman pong record na lumabas po siya ng bansa. Unless through the southern backdoor Yun lang Mr. ang Chair. alam naman ho natin, yun ay Mag-alis po part 2 possibility rin. siya. Oo. Ari nawa, hindi. Dahil hanggang ngayon, at least, medyo naibsan na yung mangha natin. Hanggang ngayon, di pa natin alam yung buong kwento paano nakatakas si Alice Guo noon. Pero at least nangyari na yung kahapon. Pero ayaw po sana natin mangyari na mag-Alice Guo Part 2 si Cassandra Leong kung sakasakali. But salamat po para sa update na iyon, Mr. Cassandra Chair. Lee Part 2 dahil tumakas na siya before. Aray, kasama po siya noon. Tumakas na siya before. Nako, alam na alam po niya yung ruta at pamamaraan. So, sana po talaga ay mapaharap siya ng mga otoridad dun sa Pasig RTC, Mr. Chair. So, para sa DOJ, Mr. Chair, isang huling tanong, pwede po bang malaman ano yung proseso ng pag-apply para sa refugee status? And on average, ganong katagal po tumatagal yung prosesong iyon? I just like this answer on record, Mr. Chair. Ang process po ay they can apply to the DOJ and ang qualifications or ang grounds ay under persecution. So whether you're persecuted for your political beliefs, for your religious beliefs, for your gender beliefs, race kasama rin po doon. And also statelessness, pwede rin po. So they can apply for refugee status. Mga clear kasi dito, di ba? Pansinin nyo, ha? Dapat nga may isa akong topic eh. Yung para bang lahat ng namayagpag ng panahon ni dating Pangulong Duterte, para ngayon nananagot. Diba? Napapanagot ng batas. And, tandaan natin, bakit ba? At nasabi natin na mamayagpag ng panahon ni dating Pangulong Duterte? Pogo to eh. Diba? Nahayaan na mayagpag ang Pogo ng panahon ni dating Pangulong Duterte. Tapos ang dami nagawa yata mga peke na birth certificate kahit dun sa Davao region, sabi nga, yan, maraming peke sa birth certificate. Mga clear, ha? Yan.
buhay na pagkakabilanggo. Yan ang sentensya kay Guo Huaping o mas kilala bilang dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ay matapos siyang mahatulang guilty sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa illegal pogo operation. Alam niyo na qualified human trafficking, mga klira, kasi nagpadala siya, kumbaga doon sa kanila, sa negosyo nila, lumalabas dito na may mga tao silang pinwersa. May mga tao na from other places, dinala dyan for forced labor. Nagtrabaho. Diba? Kinuha nila ng hindi legal. Hindi naman kidnapping. Pero kumbaga, halimbawa ito, binigyan mo ng pagkakataon, o bibigyan kita ng trabaho bilang driver, yung pala, ibang trabaho pag gagawin mo, kung illegal na gawain. Okay? So, tuloy mga ka-clear. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Hinatulan na ng guilty beyond reasonable doubt ng Pasig City Regional Trial Court si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at ang 7 pa nitong co-accused sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa illegal offshore gaming operations sa Bamban Tarlac. Sa 111-page decision ni presiding judge 112. Mukhang walang lusot. Annilyn Medes Cabelis, sinentensyahan nito ng life imprisonment sina Guo. Pinagpapiyansa ang bawat isa ng 2 milyong piso bukod pa sa pagbabayad ng danyo sa victim complainants. Iniutos din ng korte ang forfeiture ng higit 7-hectare Baofu compound na nagsilbing pugad ng illegal pogo. First time din na nag-convict ang court ng organizing under Section 4L and forfeiture of the entire Baofu compound dahil po ito yung ginamit para po makakommit ng human trafficking. 16 ang orihinal na kinasuhan ng prosekusyon. 8 lang sa mga ito ang na-convict kung saan 6 ang foreign national. Ina-expect naman natin po na may mga acquittal para at ang importante po yung main players natin lahat convicted. Masaya namang tinanggap ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Siguro yung mga lesser ang participation or kung meron man, baka mahina, kaya hindi na-convict, baka nadamay lang. Di ba? May mga ganun di ba? Na persa, na sumama bilang mga, let's say, cashier, secretary, di ba? Yun, baka hindi napakita yung guilt nila, kaya sabi nila may mga acquittal naman daw. Okay? Desisyon. Ang PAOK ang nanguna sa Bamban Pogo crackdown noong 2023. What we thought before as parang imposible, ngayon napatunayan natin that sa pagkakaisa ng bawat ahensya, pagtutulungan, and with all the dedication and sincerity, nothing is impossible. This is a significant victory para sa Filipino people. Dito napakita natin na talagang parehas yung hustisya dito. Regardless yan kung Filipino ka o foreigner ka. Batay sa batas, ayon kay Justice Undersecretary Nicolas T., maaari raw ma-forfeit ng Interagency Council Against Trafficking ang Baofu property. Pero maaari rin daw itong ilaan sa ibang bagay lalo may government agencies nang naunang nagpahayag ng interes dito. Sa pagtaya ng mga eksperto, pumapalo sa 6.1 billion pesos ang estimated construction cost ng mga infrastrukturang itinayo sa 7.9 hectare compound. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa bilyon na. So yan, makikita nyo bakit life imprisonment? Normally, di ba? Pag yung crime na nagawa ay under the revised penal code, ang katumbas ng life imprisonment, reclusion perpetua. Yan. Kaya siya life imprisonment because yung tungkol sa human trafficking, it is a special penal code. Special penal law. So, hindi siya under the revised penal code. Kaya life imprisonment. Yun nga lang, may pagkakaiba yun, mga ka-clear. Unahin muna natin, Okay, unahin muna natin. Okay? Tagumpay, Senator Risa Ontiveros. Yes, oo, tagumpay si Senator Risa. Actually, di ba, nung nag-start siya, nag-iisa lang siya dito. Until, sinamahan siya ni Sherwin Gatchalian, ni Senator Sherwin. Tapos, nung biglang lumaki na yung issue, maganda na yung issue, nagbabiral na, dami na sumama, dami na sumakay. May pabida na. Di ba? So, umpisa natin, mga nakita nyo,
Kasi multiple hindi lang naman na isang kaso to So in other words, mga clear, kahit sabihin natin, doon tayo sa reclusion perpetua. Okay, pakita ko lang. Okay. Diba, pag may napaparusahan, mga ka-clear, na may imprisonment na, let's say, 3 counts of reclusion perpetua, 3 counts, in different cases, 3 counts of life imprisonment, di ba, para bang, usually, mga clear, not usually, pag reclusion perpetua, ang pinakamahaba na imprisonment, yung ilang taon ang imprisonment pagka reclusion perpetua, 40 years. Yan. So, isipin mo, naku, hindi na siya makakalabas kasi kung 3 counts yun, 40, 40, 40. Ba? Parang ganon. Actually, ang batas natin, may tinatawag tayo na threefold rule. Okay? So, kahit ilang counts yan, mga ka-clear, okay? Ito, katulad yan, threefold rule, applies only to multiple penalties. So, kumbaga, maraming cases, let's say 3 counts of murder, 3 counts of child or other human trafficking. So, kahit 3 counts yun, okay, mag-a-apply yung threefold rule. So, ililimit ito. Ayan, the penalties are accumulated starting the most severe until the limit of 3 times the most severe penalty or the 4th-year cap is reached. So, kunyari lang, may case ka, isang penalty mo ay 12 years. Tapos isang penalty mo, 20 years. Isang penalty mo, 20 years ulit. So, more than ano na siya, di ba? More than 40, bali 52 na siya. 52 years. Kahit 52 years pa yan, kahit 60 years pa yan, ang limit pa rin, no? Pag i-accumulate yun, pagkasama-samahin yun. Pero ang limit pa rin ay 40 years. So, hanggang 40 years ka lang, makukulong. Okay? Maximum yun. Maximum. So, 40 years yan, kahit ilang counts pa yan, after 40 years mo siyang masilbihan, laya ka. Yun yun. So, the rule caps the total period of 40 years. So the conclusion, the convict serves a maximum of 40 years imprisonment regardless of the aggregate duration of the sentence. Okay? So, ang tanong, syempre, kung yan ang limit mo, pwede ka bang magpakabait-bait, di ba? Para umaba yung taon mo. Kasi bibilangin yung good behavior mo i-compute yun, i-credit yun. Pwede. So, di ba, may mga tao na nag-a-avail na itong good conduct time allowance kasi mabait sila, hindi sila naging pasaway. So, kinukompute yun para ma-avail, para bumaba pa sa 40 years yung iyong penalty. Okay? So, dito, sabi dito, life imprisonment yun, mga kaklira. Ang life imprisonment kasi, okay, ang difference kasi nito, kapag yung reclusion perpetual, meron kasi siyang may years siyang pinag-uusapan. Okay? 40 years. Ang duration niya, di ba? Ang duration niya is 40 years. So, ang parole eligibility niya is 30 years. Okay? So, sa life imprisonment, wala kasing ganun. Walang ganun duration. Hindi naka-define. Okay? Pero may mga korte, although sinasabi dito, ang difference yan, mga ka-clear, pagka life imprisonment ang pinataw sa'yo, di ba, wala ka no possibility of parole, hindi mo rin magagamit, i-applicable yung sinasabi kong yung good behavior mo para mabawasan yung sentence mo into 30 years, di ba? Pero may mga court, mga kakli na lumalabas na ginagamit ito by analogy. Ba? So, depende na siguro yan kung paano itong i-interpret ng court. Pero, in general, magkaiba yung reclusion perpetua sa life imprisonment. Kasi nga, ulit, yung life imprisonment, ang penalty yan is under special law. Special law, no? Special penal code or special penal law. Kasi, bakit, mga clear, bakit ko sinasabing special penal law? Yung special penal law or special law kasi, yung mga crimes na nandoon, hindi siya nakalagay doon sa revised penal code. Hindi siya under the revised penal code. Halimbawa ito, Child Abuse Act, Anti-Child Abuse Act.
wala siya doon sa revised penal code, pero ginawa siyang special law. Kaya yung penalty niya, hindi siya reclusion perpetua. Kung halimbawa naman na yun ang equivalent, no? Hindi siya reclusion perpetua, ipapataw sa iyo ay life imprisonment. O medyo batas tayo dito mga kaklir, ha? So pinapakita ko lang sa inyo na tingnan natin kung maa-avail nitong si tawag ito, si Alice Go, if ever na hindi siya mag-a-appeal. Ba? So, sabi ko nga, may mga pagkakataon po na yung mga courts, ina-apply din tong threefold rule kapag life imprisonment. Pero, karaniwan po, hindi. Okay? Karaniwan po, hindi. But, mga clear, tandaan natin. Itong penalty na to, yung pinato na decision na to, itong decision ngayon, hindi pa po siya final. Okay, hindi pa po siya final. So, anong pwede niyang gawin? Pwede siyang mag-apila. So, kasi nasa RTC pa lang siya, so dadaan pa siya, pwede pa siya mag-apila sa Court of Appeals. Kung gusto niya agad Court of Appeals, kung gusto niya munang dumaan sa Court of Appeals, usually. Pero normally, kapag life imprisonment, kahit hindi ka mag-apila, automatic yun eh. Hindi pwedeng hindi makukonsider na hindi ka nag-apply. Tingnan natin mga clear, ha? Pakita ko sa inyo. Kasi syempre naman, life imprisonment yan. Kalimutan mo mag-apply. Ayan natin. Meron ako ditong alamin. Yes. Cases, cases where the penalty imposed is reclusion perpetua have an automatic mandatory appeal to the Supreme Court. It's often called automatic appeal. So, yun. So, mag-a-appeal na to. Kahit hindi ka siya mag-appeal, automatic appeal yan, mga kaklir, sa Supreme Court. Kasi re-reviewin yun kung tama. Kasi hindi biro ang conviction ng conviction at ang penalty mo ay reclusion perpetua o life imprisonment. So, automatic yun. Kumbaga, na-appeal na yan automatically. Yun yung tinatawag na automatic review. Re-reviewin ito ng Supreme Court. Ay, at maliit. Wait na. Ayan. Ay, sorry. Okay? So, yun yun. Yun yung batas natin, mga clear. So, medyo mahirap ito for her. Diba? Mahirap ito for her. Dahil, syempre, life imprisonment to, mga clear eh. Diba? Ang bata-bata pa niya. Maganda siya. Dalaga pa siya. Parang siyempre parang gumuho ang mundo mo dito dahil parang wala kang future eh pagka life imprisonment. Diba? So, well anyway, kasi kung may mga tao naman talaga siyang na danyos, maraming na-injure ng mga kababayan natin because of this human trafficking. Wala tayong magagawa kasi kailangan mong pagdusahan ang iyong crimes. Mga clear, yan din yung kaso ni Harry Roque. Yan din ang kaso ni Attorney Harry Roque. Kaya siguro siya na natatakot umuwi. Katulad nung kay Attorney Harry Roque, tignan nyo. Rather, Alice Go. No bail kasi yun eh. Kasi ang crime na ang penalty niya ay imprisonment, let's say, ang penalty pwedeng i-impose ay reclusion perpetua or life imprisonment, no bail agad yun. So pag dinidinig yan, hindi siya pwede makawala, nakakulong siya habang dinidinig yung kaso. Okay? So, ang mangyayari lang dyan, kung pwede kang makawala or temporary liberty, you have to file a petition for bail. Okay? Kasi mga ka-clear, yung mga kaso na ang imprisonment naman ay hindi reclusion perpetua, life imprisonment, pwede pa mag-bail yun. Let's say, halimbawa, homicide. Homicide, as compared to murder. Yung homicide, pwede itong mag-bail. Pwede itong mag-bail nang hindi mo na kailangan mag-file ng petition for bail to prove na pwede kang magkaroon ng pasamantalang kalayaan habang dinidig yung kaso. Hindi kailangan yon kasi you have the right to bail. Diba? Automatic yun eh. You have the right to bail. But, ang exemption niyan, kapag yung kaso mo
is no bail. Diba? Pag no bail yung case mo, or rather yung imprisonment mo, yun nga, tulad ng reclusion perpetua, heinous crimes, mga ka-clear, no bail agad yun. So, hindi automatic na meron kang karapatan na mag-bail. Kaya yan ang nangyayari kay Alice Guo. Habang dinidig yung kaso, nakakulong kasi no bail yun. So, yun ayaw ni Harry Roque. Life imprisonment, they will try to appeal. Actually, Nanay Brenda Barton, sabi ko kanina, automatic appeal kasi may automatic review ang Supreme Court. Pag ganito po ang mga penalty. So, yun lang, di ba? Mga batas lang ang pinag-aralan natin ngayon dito. Kasi nga, alam naman natin kung ano yung kaso ng qualified trafficking, qualified human trafficking, di ba? At ito nga yung parang mga pagkakataon na ikaw ay gumawa ka ng tao, tapos dinala mo, minsan ginawa mo pang pagtrabahuhin, or let's say for prostitution, yan, sexual exploitation, forced labor. Di ba ang lumalabas doon kapag pogo, di ba hindi na nakakalabas yung mga kinuhang empleyado or inimpleyo, or kaya hindi naman totoo na yun yung kanilang supposed to be na trabaho, niloko lang sila, tapos dinala sila, hindi na sila mapakawalan. Di ba? Tinatago sila, or hindi sila pwedeng lumabas, bawal, binabantay, yun yung qualified human trafficking lumalabas. Di ba parang ang dami nga nakita doon sa lugar nila, diyan sa Lucky South 99 ba yun? So yun yung naging kaso ni Alice Guo. So siguro malaki talaga yung ebidensya, kasi syempre mga ka-clear, ang conviction, it should be beyond reasonable doubt. Pero still, sabi ko nga, ito ay mayroong apila. Tingnan natin kung mapapaganda naman nila yung kanilang istorya, di ba? At mapapalabnaw nila, nasasabi nila nagkamali ang desisyon ng RTC. Di tingnan natin. Yan naman mga may pagkakataon na na-convict ka na sa baba. Kahit na-convict ka na sa trial court. Trial court kasi ito Pero pagdating sa appeal, hindi masyadong nakita, di ba? Ang iyong liability, pwede yun ma-dismiss sa appeal. Okay, mga clear? Okay, so sa more than 3,000 na live views, nako, pwede pa-like na po, pa-share and subscribe. Binabalik na ngayon o nire-refer na sa CA yung mga ganyan. Yes, oo, hindi na siya hierarchy kasi of jurisdiction. Hindi na agad ito dinadala sa Supreme Court. They have to appeal sa Court of Appeals. Yes. Meron po tayong ganyang ina-apply. Hierarchy of jurisdiction muna. Kasi matatabakan yung Supreme Court agad. So, saka kung ako din naman, I rather go to CA. Muna. Kasi bakit? Kung hindi ka nagka-problema ko din sa CA, meron ka pang chance pumunta sa SC. Diba? Kasi sa CA pala, makukonvince mo na with your pleading na tama ka at you have to be considered a judge not guilty or you have to be acquitted, di mas okay. Mas okay na nandito siya kaysa China, dedo siya doon. Serpent pigeon. Diba? Pero ang tagal na dito, no? Kasi parang dito pa yata nagklase yan dito sa school Chinese school. So yun lang nakita natin, ang pwedeng maging future ni Alice Guo. Okay? Life imprisonment, walang duration yan, but still, courts can apply kung ano yung threefold rule, diba, na applicable sa reclusion perpetua ay kadalasan ginagamit din sa life imprisonment. Okay? Alice Guo, si Alice Guo ay convicted na. Yung Pasig Regional Trial Court ay sinintensyahan na si Alice Guo. May iba pang mga akusado kasama ni Alice Guo. Ano ba ang kaso? Ang kaso nila ay qualified human trafficking. Qualified human trafficking. Ngayon mabigat 'yan kasi kapag simple na human trafficking hindi masyadong mabigat. Pero pag qualified human trafficking, mabigat 'yan. Ngayon, dahil mabigat na kaso 'yan,
qualified human trafficking, kaya nga non-bailable yan eh. Non-bailable na kaso yan, qualified human trafficking. Kaya yung sentensya sa kanya, reclusion perpetua. Ibig sabihin, makukulong ka ng mga lampas 40 taon. Halos diyan ka na mamamatay, ang pagtanda mo diyan ka na hanggang mamatay ka na siguro diyan sa sa kulungan. Kaya yan eh, yan ang nakuha ni Alice Guo ng iba pa niyang mga co-accused. Bakit anong nangyari sa qualified human trafficking? Ay yung mga pagpupuslit kasi ng mga dayuhan eh. Yung may mga Chinese, may mga Vietnamese, Cambodian, Indonesians, pinupuslit papasok sa bansa. Mga peking passports, peking visa. Wala ngang visa eh, wala ngang work permits eh. Pinapalusot sa custom, pinapalusot sa immigration. Tapos pagdating dito sa Pilipinas, ginawang parang mga alipin. Nagtatrabaho sa mga pugo, yung mga dayuhan. O di human trafficking yun. At qualified na human trafficking, kaya no bail. Kaya konektado yan dyan sa mga illegal na pugo. Yung mga illegal na pugo. Actually, legal nga yung pugo nila. Pero yung ginawa mo sa mga tao na parang human trafficking kasi, slavery, pang-aalipin ng tao yan eh. Pang-aalipin. Bagong forma ng slavery. O katulad niyan, di ba may mga lumabas sa mga investigasyon, mga salaysay, na mayroong mga nagtatrabaho sa loob ng compound ng mga pogo na kapag mayroon silang nagawang hindi nagustuhan ng mga may-ari ng pogo, ng management ng pogo, pinaparusahan sila, tinutorture sila, mayroon pa nga, pinapatay. Yun, qualified human trafficking. Umabot na sa ganung punto, pinagpapatrabaho mo na parang alipin, kahit pa sabihin mong sinasahuran mo, pero alipin naman ang trato mo, hindi na sa tao. Kaya human trafficking. Pinupuslit yan, pinapalusot yan sa immigration. Kaya nga nagbabribe sa mga immigration officials para doon. Yan yun, qualified human trafficking. Tandaan natin, yan din yung kaso ni Kibuloy. Qualified human trafficking. Qualified human trafficking din kay Kibuloy. Paano naman yung qualified human trafficking? Di ba parang nag-alipin din si Kibuloy ng mga bata, kababaihan? Paano niya inalipin? Inalipin sa pinagpapalimos. Ginawang parang mga yung iba pati slaves nga eh. Di ba? In-engage niya sa na mga kalaswaan. Ang gamit niya lang na rason, anak siya ng Diyos. Kaya, parang, ginamit yung relihiyon para maging masunurin kahit sa kanyang mga kalaswaan. Yun, rin yun, human trafficking. At qualified dahil mga bata, Kaya, si Kibuloy, ang kaso niya rin, qualified human trafficking. Hindi nga lang pogo. Ngayon, si Harry Roque, yan din ang kaso. Qualified human trafficking din. Qualified human trafficking din ang kaso ni Roque. Kaya bakit naman siya qualified human trafficking? Kung si Alice Guo ay sa Bamban Tarlac, yung si Roque doon sa Pampanga. Sa Pampanga yon, yung kaila Cassandra Leong, yun ang kasama niya doon. Actually, konektado naman yan. Kaya lang, mas doon kay Cassandra Leong na-involve si Harry Roque. Kung saan, doon sa compound ng Pogo nila Cassandra Leong, doon pinatira ni Harry Roque yung kanyang, niya ba yun? Staff niya daw. Di ba? Doon yung pinatira. Kaya, doon na-involve si Roque. Kaya ang kaso rin ni Roque, qualified human trafficking din. Qualified human trafficking din ang kaso ni Roque. May warrant of arrest na siya. No bail din. Kaya ibig sabihin, pag na-deny yung kanyang political asylum doon sa the Netherlands, wala na siyang pupuntahan.
ano na siya, ibabalik na siya sa Pilipinas. At pag nakabalik siya sa Pilipinas, makukulong siya, walang piyansa. Kasi qualified human trafficking din eh. Ganon din ang ginawa. Yung nangyari kay Alice Guo, yun din ang ginawa ng nila Cassandra Leong doon sa isa pang compound ng malaking compound din yon ng Pogo rin. Ganon din ang mga tao rin, mga Chinese, mga Cambodian, mga pinagtrabaho ang ginawang alipin. Kaya qualified human trafficking. Doon din na-involve si Roque. Doon na-involve. Nagpapalusot siya na hindi siya doon involved. Pero napakatibay ng ebidensya laban sa kanya. Kaya ang mangyayari, na-issuehan siya ngayon ng warrant of arrest. Sinasabi ni Roque, gawa-gawa lang daw yung kaso sa kanya. Hindi gawa-gawa yun. Matibay ang ebidensya laban sa kanya, sa totoo lang. Kaya pag nakabalik siya sa Pilipinas at nakulong, makukonvict din siya. Actually, sa Pasig Regional Trial Court din. Makukonvict din yan si Roque. Kaya, matindi itong siguro nakarating na kay Roque ang nangyari kay Alice Guo. So iniisip niya, yan din ang kaso ko qualified human trafficking tapos illegal na pugo rin. Kaya lalong siya ngayon, siguro stress na si Roque. Nagagrabe na ng gastos dun sa Netherlands. So tapos hindi niya pa makapiling ang kanyang mga pamilya. Kaya nasira ang buhay ni Roque dito sa pagsama niya sa Duterte. Nasira. Tapos ngayon may kaso pa siya. Non-bailable pa. Qualified human trafficking. At yung mga unang nakasuhan tulad nito nila Alice Guo na convict na. Reclusion perpetual. Halos habang buhay na pagkakabilanggo yan. 40 years. Yan ang kakaharapin din ni Roque. Dapat bang kabahan? Dapat bang maging worried itong si Harry Roque dahil dito sa pagkakakonvict kay Alice Guo, baka apekto ito sa kanyang aplikasyon for a political asylum? Ano po ba tingin ninyo? Dalawang bagay ang dalawang anggulo ang pwede natin tingnan. And ibibigay na natin kay Attorney Roque na walang direct effect itong conviction ni Alice Guo sa kanyang kaso dito sa Pilipinas, sa kanyang asylum claim sa Netherlands. Pero meron ba itong mga indirect effect sa kabilang banda? Ang sagot dito ay meron. Dahil una sa lahat, ang pagkakakonvict kay Alice Guo ay nagpapatunay na gumagana una sa lahat ang sistema na kanyang binibigyan ng batikos mula sa the Netherlands, na kiniklaim nga niya na ang sistema bulok. Kaya hindi ako makakakuha ng hustisya dito dahil politically motivated vendetta against me because of my alliance with the Duterte family, kung kaya't ako ay hinahabol. Sa kabilang banda, itong conviction nga na ito ni Alice Guo nagpapatunay base sa isang desisyon ng judikatura natin dito sa Pilipinas na mayroon ngang basehan ang pagkakaso ng qualified human trafficking kay Alice Guo. So, nabanggit mo nga sa yung opener na nakausap niyo si Mr. Casio sa PAO na ang theory of the case, kumbaga yung tema ng kaso na gagamitin at ang kanilang paraan at ang kanilang roadmap para maka-achieve ng conviction against sa mga aakusahan nga nila. At ito'y magbibigay ng indisya or indikasyon para sa decision maker sa asylum case ni Mr. Roque sa Netherlands na mayroon niyang basehan at hindi lang basta haka-haka at persecution ang nangyayari. At dahil nga actually sa kanyang posisyon dati sa gobyerno na napag-usapan na natin before, nakaka-apekto ba ito? Oo, actually. Kasi una sa lahat, yung level of involvement niya dun sa mga pangyayari noon sa Pilipinas na merong involvement pati sa akusasyon ng crimes against humanity nga dun sa kanilang principal. Halimbawa na nakakulong na nga ngayon sa Netherlands na naghihintay ng kanyang trial, meron po tayong exclusion kasi sa Convention on Refugees. Dun pa lang sa first article under paragraph F na sinasabi, ito po ang definisyon ng mga refugees na covered ng convention na kung saan basehan nga ng pag-claim nga niya ng asylum. Ngunit,
Sa kabilang banda, according to paragraph F, hindi po saklaw ng convention na ito ang mga tao na involved in crimes against humanity at merong mga pending legitimate cases, lalo na yung mga cases of grave importance to the United Nations. Siguro at huling banda lang doon Christian, huwag natin kakalimutan na isa sa pinakamalaking form of transnational crime na nilalabanan ng United Nations ay ang human trafficking. At kung merong isa nag-a-apply ng asylum pero ang kinakaharap na kaso dun sa bansang kanyang gustong iwasan o takasan ay human trafficking, baka may tulog, no? Pero dito, ang tanong ko, dahil nag-a-apply siya ng asylum sa the Netherlands, pwede bang mag-take notice ng Dutch government itong kaso na ito? At least yung conviction nitong kay Alice Guo, para at least mas maunawaan kung gaano ba talaga kalalim yung akusasyon in relation to that case. Or can anyone, a private individual, submit a copy? O, ito yung conviction kay Alice Guo, same case theory, baka gusto nyo silipin dahil merong isang Harry Roque na nag-a-apply ng political asylum. Dalawang banda yan. Una sa lahat, tignan natin sa bahagi ng embahada ng Netherlands at ang mga representante ng European Union at European Commission dito sa Maynila. Hindi po sila bulag at hindi po sila natutulog. Their eyes are wide open. Alam po nila yung mga goings-on in the Philippines. And parati po sila nakakakuha ng briefing sa mga eksperto dito sa Pilipinas. Kasama na yung regular mo dyan, si Sen Edu, na laging ibibigay ng mga briefing nga sa mga si Edu Manchanas. Yes, exactly. Si Edu Manchanas pala, sorry. Yun nga, so hindi sila bulag, hindi rin sila bingi, pinakikinggan nila ito, at ang iba sa kanila, karamihan sa kanila in fact, ay very proactive. May mga officers na in charge to gather information, they're put into briefs, and they're reported back to their home base, back into their ministries of foreign affairs. At hindi ako magugulat na sa ngayong araw na ito na lumabas nga ang desisyon laban kay Alice Guo, ay maaaring pati ang desisyon na ito ay na-transmit na rin sa home base nila sa Netherlands in order to actually trickle it down to the government. At kasama na rin yan yung IND. Yun yung Lukon, merong nag-forward nitong court decision dito sa kaso na Alice Guo. So, how do you think the Dutch government would look at it? Kasi, napag-usapan na rin natin ito dati. Ang proseso kasi ng asylum claims, hindi po ito pure judicial matter. Ito po ay quasi-judicial. At ang decision maker ay mayroong kapangyarihan on their own abilities, yung motu proprio nga na tinatawag natin, na maghanap ng sariling ebidensya na related dun sa kaso na kanilang pinakikinggan. Ito pa ay tawag dito ay inquisitorial powers. Pangalawa, ito po ay tinatawag nating extrinsic evidence. May karapatan si Attorney Roque na questionin ang ebidensya na nagagamitin ng decision maker sa kanyang kaso. Obviously, that's your absolute right in a fair trial or a fair hearing. In this particular case, tingin ko may hirapan siya na labanan yung credibility ng yung punto nga niya na ina-attack niya yung credibility ng proseso sa Pilipinas, gawa nga na kitang-kita na kinalatis ang mga ebidensya. Nalantaran naman talaga itong human trafficking case ni Alice Guo. At kung parehong-pareho nga yung case, ay talagang hindi ito nagsaspell ng good news for Attorney Roque. At dadagdag ko lang mas mababa actually ang threshold for higher political figures who would have had knowledge of this. So yung pati yung pagiging abogado niya, yung role niya as abogado sa isang organization that was involved allegedly with these acts of human trafficking in his particular case, at least wala pa kasing conviction. Maaaring magamit ito against him na kahit na hindi beyond reasonable doubt ang pagbabalanse ng decision maker sa Netherlands, dahil nga ito ay asylum claim, hindi nila kailangan ng absolute decision nga na absolute guilt na hinahanap nga natin, yung standard of proof, yung guilty beyond reasonable doubt.
Yeah. Hindi niya kailangan, kumbaga hindi kailangan intayin ng Dutch government yung final conviction sa korte. Kumbaga hindi yun ang concern nila rito. So para simplihan natin discussion para sa mga nanonood sa atin. No? Kung ikaw si Harry Roque, you're applying for asylum, what do you need to prove? And if you're Dutch government, kung saan siya nag-a-apply, the Netherlands, ano yung kailangan mong ma-determine? Ito yung fear of persecution, essentially, na kanyang nilatag na nga actually sa kanyang multiple appearances in social media, even with the traditional media in the Philippines. Okay, sorry. Fear of prosecution. No? Sorry, fear. Kailangan ba nagkaroon na ng actual persecution? Kumari, kumbaga nangyari na. That's up for him to prove, actually. So, yung burden of proof when making these asylum claims, nasa sayo as a claimant. So, sinabi nga niya, di ba, naggumastos siya ng over 400 euros, if memory serves me right, sa kanyang mga pag-imprinta ng document na sinubmit sa IND. Kasi nga, nasa kanya yung burden of proof. Pero, at the end of the day, hindi kasi ito criminal proceeding, Christian. Ito ay proceeding to get state protection from the Netherlands because he is claiming to be a convention refugee. Ngayon, kung hindi siya ma-deem as convention refugee, hihingi siya ng state protection dahil may potential harm na pwedeng mangyari sa kanila. Ang mga convention countries kasi pare-pareho ng standard dito and may very thick body of jurisprudence and case law na pagdating dito. And I did look into it. According to what's available on the Netherlands, marami silang experience when it comes to making exclusions based out of the convention itself under 1F. Yun ang pag-usapan nga natin na kung ikaw ay mismong participant dun sa mga high crimes according to the convention ng crimes against humanity, war crimes, etc. Pati dun sa mga crimes na priority ng United Nations, i.e. human trafficking, ay magkakaproblema ka talaga at malamang may-exclude ka talaga. Mm-hmm. Okay. Pero nga, kung gusto mo naman, kung para mapagbigyan ka, kailangan talaga ma-establish mo na merong fear of persecution. Mm-hmm. Both objectively and subjective. So, ibig sabihin, pinopersecute ka talaga, and may general persecution against, let's say, a class. Kailangan kasi mag-belong ka sa particular class of persons. So, in this case, political view. Okay. Gaano ba katagal yung proseso nito? Kasi napag-usapan na rin natin ito before, no? Medyo mahaba yata yung pila dyan. Pero, in the meantime, anong pwedeng gawin ni Harry Roque? So mahaba nga yung pila, unfortunately. So ibig sabihin, may exploit niya ito. Dahil yung delay dito ay, ibig sabihin, mananatili siya doon. Although, according to the rules doon sa Netherlands, meron din express decision kasi. And unfortunately, with asylum claims, these are not public hearings, unlike in criminal cases, diba? So kung ano lang yung i-share ni Attorney Roque, yun lang talaga yung makikita natin. Pero kasi, kung na-refuse siya ng yung express method nga, meron pa rin kasi siyang right to appeal this yung tinatawag nating judicial review or certiorari application kung tatranslate tayo in the Philippines, na i-review ng isang juez na umuupo sa isang korte yung decision ng isang decision maker sa asylum board nga nila. Kung tama ba ito sa mata nila at sa mata ng batas. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.